Handa ka na bang marinig ang isang katotohanang maaring magbago ng paraan ng iyong pananalangin habang buhay? Maraming tao ang nagdadasal araw-araw, ngunit hindi nila namamalayan na may mga bagay silang nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Akala mo ba sapat na ang basta pagbigkas ng mga salita upang marinig ka ng Panginoon? Paano kung may mga maling gawain na unti-unting humahadlang sa iyong koneksyon sa Kanya? Sa loob ng mensaheng ito, ay matutuklasan mo ang mga bagay na hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay nananalangin. Ang panalangin ay hindi lamang basta pakikipag-usap, kundi isang banal na ugnayan sa pagitan mo at ng Diyos. Sa bawat salitang iyong binibigkas, ay naroon ang iyong puso na sinusuri ng Panginoon. Hindi niya tinitingnan ang ganda ng iyong pananalita, kundi ang lalim ng iyong pananampalataya. Sa panahon ngayon, marami ang nakakalimot kung gaano kasagrado ang panalangin. Kaya naman mahalaga na malaman mo kung paano ito gawin ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa simpleng paraan na ito ay makakatulong ka upang maipalaganap ang salita ng Diyos sa mas marami pang tao. Habang ikaw ay nanonood, ay nawa ay buksan mo ang iyong puso sa mga aral na iyong mapapakinggan. Hindi aksidente na napunta ka sa video na ito dahil may nais ipaalala ang Diyos sa iyo. Patuloy kang samahan hanggang sa dulo dahil ang bawat bahagi ay mahalaga sa iyong espiritual na buhay. Sinasabi sa Bible sa James 4 verse 3, "You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions." Ipinapakita ng talatang ito na hindi lahat ng panalangin ay tinutugon dahil may mga maling intensyon sa likod nito. Kapag ang puso ay puno ng pagnanasa at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay nagiging hadlang ito sa ating panalangin. Kaya napakahalaga na suriin ang sarili bago lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay naghahanap ng pusong tapat at mapagkumbaba sa bawat panalangin. Sa mga susunod na bahagi, ay isa-isahin natin ang 8 bagay na hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay nagdadasal. Maaring ang ilan dito ay ginagawa mo na nang hindi mo namamalayan. Subalit huwag kang mabahala dahil ang layunin dito ay hindi upang husgahan ka, kundi upang gabayan ka. Nais ng Diyos na maging mas malapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng tamang panalangin. Simulan na natin ang pagbubukas ng iyong puso at isipan sa mga katotohanan ito. Una, pagdadasal na walang taos-pusong pananampalataya. Isang tahimik na panalangin ang maaaring magmukhang banal sa panlabas, ngunit nagiging walang laman kapag ang puso ay hindi tunay na naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. May mga labi na patuloy na gumagalaw at bumibigkas ng magagandang salita, ngunit ang isip naman ay punong-puno ng alinlangan, takot at pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi man ito nakikita ng ibang tao sa paligid, malinaw naman itong nasusuri at nauunawaan ng Diyos na tumitingin sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Ang paglapit sa Kanya na may pagdududa ay parang paghingi ng tulong na walang kumpiyansa na may makikinig o tutugon sa iyong mga panalangin. Hinahanap ng Panginoon ang pusong buo ang pananalig, matatag ang loob at hindi natitinag sa kabila ng anumang sitwasyon sa buhay. Sa bawat sandali ng pananalangin, ay mahalagang ilagak ang buong tiwala sa Diyos at isuko sa Kanya ang lahat ng alalahanin at pangamba sa puso. Hindi sapat ang mga salitang magaganda at maayos pakinggan kung ang damdamin naman ay kulang sa tunay na paniniwala at pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ang tunay na pananampalataya ay nananatiling matatag kahit walang kasiguraduhan sa nakikita at kahit tila matagal bago dumating ang kasagutan. Kapag ang puso ay hati at puno ng pagdududa, ay nawawala ang lalim at kabuluhan ng pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nagiging mahina ang koneksyon sa Panginoon kapag ang tiwala ay hindi buo at ang pananampalataya ay pabago-bago. Sinasabi sa Bible sa Hebrews 11 verse 1, "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." Ipinapahayag ng talatang ito na ang tunay na pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita, ngunit inaasahan na mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nananalangin na may ganitong uri ng malalim at matatag na tiwala,
ay nagiging matibay ang kanyang espiritu sa harap ng anumang pagsubok. Hindi kailangang makita agad ang resulta o sagot upang magpatuloy sa paniniwala at pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Ang Diyos ay kumikilos sa tamang panahon at sa paraang higit pa sa inaasahan ng mga taong buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Isang pusong buo ang pananalig ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan kahit sa gitna ng matitinding pagsubok at problema sa buhay. Hindi natitinag ang ganitong uri ng pananampalataya kahit pa tila walang sagot ang langit at tila tahimik ang Diyos sa mga sandaling kinakailangan siya. Ang panalangin ay nagiging makapangyarihan at puno ng kahulugan kapag ito ay sinamahan ng buong pagtitiwala at pagsuko sa Diyos. Mas nararamdaman ang presensya ng Panginoon kapag ang puso ay walang bahid ng pag-aalangan at lubos na naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Unti-unting lumalalim ang relasyon sa Diyos sa bawat sandali ng pananalangin na may kasamang tunay na pananampalataya. Ikalawa, pagdadasal na puro salita ngunit walang tunay na pagsunod sa Diyos. May mga pagkakataon na ang panalangin ay nagiging puno ng mga salita, ngunit kulang naman sa tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Madaling magsabi ng mga kahilingan at pangako sa panalangin, ngunit hindi naman ito naisa sa buhay pagkatapos makabangon mula sa pagdarasal. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagiging hungkag dahil hindi ito sinasamahan ng gawa na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi nasusukat ang pananampalataya sa dami ng sinasabi, kundi sa paraan ng pamumuhay na naaayon sa kanyang salita. Hinahangad ng Diyos ang pusong hindi lamang marunong magsalita, kundi handang sumunod sa kanyang utos. Isang buhay na may pagsunod ay nagpapatunay na ang panalangin ay totoo at nagmumula sa puso. Kapag ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng mali, kahit alam na niya ang tama, ay nagkakaroon ng puwang ang pagkukunwari sa kanyang pananampalataya. Hindi maaring paghiwalayin ang panalangin at pagsunod dahil magkaugnay ang dalawang ito sa mata ng Diyos. Ang bawat salitang binibigkas sa panalangin ay dapat sinasabayan ng kilos na nagpapakita ng tunay na pagbabago. Sa ganitong paraan, nagiging buo at totoo ang relasyon sa Panginoon. Sinasabi sa Bible sa James 1 verse 22, "But be doers of the word and not hearers, only deceiving yourselves." Ipinapakita ng talatang ito na hindi sapat ang pakikinig o pagsasalita lamang tungkol sa salita ng Diyos, kundi kailangan itong isabuhay. Kapag ang isang tao ay puro salita lamang, ngunit walang gawa, ay nililinlang niya ang kanyang sarili. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa kilos at hindi lamang sa panalangin. Kaya mahalaga na ang bawat panalangin ay may kasamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang panalangin ay dapat magsilbing gabay upang maituwid ang landas ng isang tao. Hindi dapat manatili sa salita lamang, kundi maging inspirasyon upang gumawa ng mabuti at tama sa harap ng Diyos. Kapag ang buhay ay naaayon sa kanyang utos, ay mas nagiging makabuluhan ang bawat panalangin. Nagiging malinaw ang direksyon ng buhay kapag ang salita at gawa ay nagkakaisa. Mas lumalalim ang ugnayan sa Diyos kapag may tunay na pagsunod sa kanyang mga aral. Pagkakaroon ng pusong handang sumunod ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig at paggalang sa Diyos. Ang bawat panalangin ay nagiging buhay at makapangyarihan kapag ito ay sinusuportahan ng tamang gawa. Hindi lamang naririnig ng Diyos ang mga salita, kundi nakikita rin niya ang bawat kilos at desisyon ng tao. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa panalangin at nagpapatuloy sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ganitong paraan, nagiging makabuluhan at kalugod-lugod sa Diyos ang bawat pagdadasal. Ikatlo, pagdadasal na may galit at hindi marunong magpatawad. May mga pusong lumalapit sa Diyos na puno ng sama ng loob, galit, at hindi pagpapatawad sa kapwa na matagal nang kinikimkim. Ang panalangin ay nagiging hadlang sa pagpapala kapag ang puso ay sarado at hindi handang magpalaya ng kapatawaran. Hindi maaring humingi ng awa sa Diyos habang patuloy na tinatanggihan ang pagbibigay ng kapatawaran sa iba. Ang galit na kinikimkim ay unti-unting sumisira sa lalim ng relasyon sa Panginoon. Hinahangad ng Diyos ang pusong malinis, mapagkumbaba, at handang magpatawad tulad ng kanyang pagpapatawad. Kapag ang puso ay puno ng kapaitan, ay nahihirapang maramdaman ang presensya ng Diyos sa panalangin. Nagiging mabigat ang bawat salita dahil may dalang emosyon na hindi pa napapalaya. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi,
kundi paglinis din ng puso mula sa galit at sama ng loob. Sa bawat paglapit sa Diyos ay inaanyayahan niya ang tao na bitawan ang lahat ng hinanakit. Kapayapaan ang pumapalit sa puso kapag piniling magpatawad kahit mahirap. Sinasabi sa Bible sa Mark 11 verse 25, "And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng panalangin na hindi maaaring baliwalain. Kapag ang isang tao ay tumatangging magpatawad, ay nagiging hadlang ito sa pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi para lamang sa iba, kundi para rin sa kapayapaan ng sariling puso. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong marunong magpalaya ng galit at pumili ng pag-ibig. Isang pusong marunong magpatawad ay nagiging bukas sa biyaya at presensya ng Diyos. Ang panalangin ay nagiging magaan at puno ng pag-asa kapag walang dinadalang galit sa dibdib. Unti-unting nawawala ang bigat ng damdamin habang natututong magpatawad at magtiwala sa Diyos. Mas nagiging malinaw ang pakikipag-usap sa Kanya kapag malinis ang puso sa anumang hinanakit. Ang tunay na kalayaan ay nararanasan kapag piniling magpatawad mula sa puso. Paglapit sa Diyos na may pusong mapagpatawad ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan at kaginhawaan sa kalooban. Hindi madaling gawin ang pagpapatawad, ngunit ito ay mahalaga upang maging dalisay ang panalangin. Ang bawat salitang binibigkas ay nagiging mas makabuluhan kapag ang puso ay walang galit na kinikimkim. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay ng taong handang magpatawad at magbago. Sa ganitong paraan nagiging mas malalim, totoo, at kalugod-lugod sa Diyos ang bawat pagdadasal. Ika-4, pagdadasal na para lamang magpakitang tao at hindi para sa Diyos. May mga sandali na ang panalangin ay nagiging palabas lamang upang mapansin at mapuri ng ibang tao sa paligid. Ang layunin ay hindi na para makipag-usap sa Diyos, kundi para ipakita ang sariling kabanalan sa paningin ng iba. Ang ganitong uri ng panalangin ay nawawalan ng tunay na halaga dahil mali ang intensyon ng puso. Hindi nalulugod ang Diyos sa panalangin na ginagawa para sa papuri ng tao. Hinahanap niya ang pusong tapat na lumalapit sa Kanya kahit walang nakakakita. Sa katahimikan, madalas mas naririnig ng Diyos ang panalangin na nagmumula sa puso. Hindi kailangang ipakita sa iba ang bawat panalangin upang patunayan ang pananampalataya. Ang tunay na debosyon ay hindi sinusukat sa lakas ng boses kundi sa katapatan ng puso. Kapag ang layunin ay papuri ng tao, ay nawawala ang tunay na diwa ng pakikipag-usap sa Diyos. Nagiging hungkag ang panalangin kapag ito ay para lamang sa panlabas na anyo. Sinasabi sa Bible sa Matthew 6 verse 5, "And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapakita ng kabanalan para lamang mapansin ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang panalangin ay hindi dapat gawing paraan upang humanga ang ibang tao sa atin. Mas mahalaga sa Diyos ang lihim na panalangin na puno ng katapatan kaysa sa panalangin na may halong pagpapakitang tao. Ang tunay na ugnayan sa Diyos ay nabubuo sa katahimikan at sinseridad. Isang pusong tapat ang lumalapit sa Diyos kahit walang nakakakita o pumapalakpak. Hindi naghahanap ng papuri ang taong tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ang bawat panalangin ay nagiging makabuluhan kapag ito ay iniaalay ng buong kababaang loob. Mas nagiging malalim ang relasyon sa Diyos kapag walang halong pagpapanggap ang pananalangin. Ang simpleng panalangin na totoo ay mas mahalaga kaysa sa magarang panalangin na may ibang layunin. Paglapit sa Diyos ng may kababaang loob ay nagbubukas ng tunay na koneksyon sa Kanya. Nawawala ang pagnanais na humanga ang iba kapag ang puso ay nakatuon lamang sa Panginoon. Ang panalangin ay nagiging dalisay kapag ito ay ginagawa para sa Diyos at hindi para sa tao. Unti-unting nababago ang puso kapag natutunang magdasal ng walang halong pagpapakitang tao. Sa ganitong paraan nagiging tunay, malinis at kalugod-lugod sa Diyos ang bawat pagdadasal. Ika-5, pagdadasal na puro hingi at walang pasasalamat sa Diyos. May mga panalangin na punong-puno ng kahilingan, ngunit halos walang puwang para sa pasasalamat sa mga biyayang natanggap na. Nagiging parang listahan ng mga nais makuha ang panalangin,
imbes na isang taus-pusong pakikipag-usap sa Diyos. Nakakalimutang kilalanin ang kabutihan ng Panginoon sa mga bagay na patuloy niyang ibinibigay araw-araw. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagiging makasarili at nakatuon lamang sa sariling pangangailangan. Hinahangad ng Diyos ang pusong marunong magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya na natatanggap. Kapag ang puso ay marunong magpasalamat, ay nagiging mas magaan at masaya ang pakikipag-usap sa Diyos. Hindi lamang hinihingi ang mga kulang, kundi kinikilala rin ang mga natanggap na biyaya sa bawat araw ng buhay. Ang pasasalamat ay nagpapakita ng pagkilala sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa bawat pagkakataon. Mas nagiging malalim ang relasyon sa Kanya kapag ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi. Nagiging balanse ang pananampalataya kapag may kasamang papuri at pasasalamat ang bawat panalangin. Sinasabi sa Bible sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Ipinapakita ng talatang ito na ang pasasalamat ay hindi lamang para sa magagandang bagay, kundi maging sa mahihirap na sitwasyon. Kapag ang isang tao ay marunong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, ay nagpapakita siya ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Ang puso na nagpapasalamat ay mas bukas sa pagtanggap ng higit pang biyaya mula sa Panginoon. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos dahil puno ito ng pagpapakumbaba at pagkilala sa Kanya. Isang pusong mapagpasalamat ay hindi madaling mapuno ng inggit o reklamo sa buhay. Mas nakikita ang kabutihan ng Diyos sa bawat sitwasyon kahit pa ito ay mahirap unawain. Ang panalangin ay nagiging mas makahulugan kapag may kasamang papuri at pagkilala sa Kanyang mga gawa. Unti-unting nawawala ang pagiging makasarili habang natututong magpasalamat sa bawat biyaya. Mas nagiging payapa ang kalooban kapag marunong tumingin sa kabutihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Paglapit sa Diyos na may pusong marunong magpasalamat ay nagdudulot ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Hindi lamang nakatuon sa mga hinihiling, kundi sa relasyon na nabubuo sa pagitan ng tao at ng Panginoon. Ang bawat panalangin ay nagiging puno ng buhay kapag ito ay sinamahan ng taos-pusong pasasalamat. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong marunong kumilala at magpasalamat sa Kanyang kabutihan. Sa ganitong paraan nagiging mas malalim, mas totoo, at mas makabuluhan ang bawat pagdadasal. Ika-6, pagdadasal na walang pagpapakumbaba at puno ng pagmamataas. May mga panalangin na nagmumula sa pusong mataas, ang tingin sa sarili, at kulang sa tunay na pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sa halip na umamin ng kahinaan, ay tila ipinapakita pa ang sariling kabutihan na parang may maipagmamalaki sa Panginoon. Ang ganitong uri ng paglapit ay nagiging hadlang upang maranasan ang tunay na biyaya at awa ng Diyos. Hindi nalulugod ang Panginoon sa pusong mapagmataas na hindi marunong yumuko at kumilala sa Kanyang kapangyarihan. Hinahanap niya ang pusong marunong magpakumbaba at umaamin na siya ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Kapag ang isang tao ay lumalapit sa Diyos na mayabang, ay nawawala ang tunay na diwa ng pananalangin. Nagiging parang pagyayabang ang panalangin, imbes na isang mapagkumbabang pakikiusap sa Panginoon. Ang pagpapakumbaba ay mahalagang bahagi ng relasyon sa Diyos dahil dito nagmumula ang tunay na pagbabago ng puso. Sa bawat pagdadasal ay nararapat na kilalanin ang sariling kakulangan at ang kadakilaan ng Diyos. Mas nagiging makabuluhan ang panalangin kapag ito ay may kasamang kababaang loob. Sinasabi sa Bible sa Luke 18 verse 14, "For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted." Ipinapahayag ng talatang ito na ang taong mapagmataas ay ibinababa habang ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Kapag ang puso ay marunong yumuko sa harap ng Panginoon, ay nagiging bukas ito sa Kanyang biyaya. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa sarili, kundi sa relasyon sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay daan upang maranasan ang Kanyang pag-ibig at awa. Isang pusong mapagkumbaba ay madaling makinig at tumanggap ng gabay mula sa Diyos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, kundi hinahanap ang kalooban ng Panginoon sa bawat sitwasyon. Ang panalangin ay nagiging mas malalim kapag ang puso ay handang magpasakop sa Kanya. Unti-unting nawawala ang pagmamataas habang natututong magtiwala sa plano ng Diyos. Mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay
kapag may tunay na pagpapakumbaba. Paglapit sa Diyos na may kababaang loob ay nagbubukas ng pintuan ng kanyang biyaya at pagpapala. Nawawala ang pagmamataas at napapalitan ito ng pusong mapagpasalamat at mapagtiwala. Ang bawat panalangin ay nagiging makabuluhan kapag ang puso ay tunay na nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong marunong yumuko at kumilala sa kanyang kapangyarihan. Sa ganitong paraan nagiging dalisay, totoo, at kalugod-lugod sa Diyos ang bawat pagdadasal. Ikapito, pagdadasal na walang pasensya at nagrereklamo sa Diyos. May mga pagkakataon na ang panalangin ay puno ng pagmamadali at nais agad makita ang sagot sa bawat hinihiling sa Diyos. Kapag hindi agad natutupad ang inaasahan, ay napapalitan ito ng pagkainip at pagrereklamo sa kanyang paraan ng pagkilos. Ang ganitong uri ng puso ay nahihirapang magtiwala sa tamang oras at plano ng Panginoon. Hindi nauunawaan na ang bawat sagot ng Diyos ay may tamang panahon na nakalaan para sa ikabubuti ng lahat. Hinahangad ng Diyos ang pusong marunong maghintay at magtiwala kahit hindi pa nakikita ang kasagutan. Sa bawat panalangin ay mahalaga ang pagtitiis at pagtanggap na hindi lahat ay nangyayari ayon sa sariling kagustuhan. Ang kawalan ng pasensya ay nagdudulot ng pagkadismaya at paglayo ng loob sa Diyos. Kapag ang puso ay marunong maghintay, ay mas nagiging matatag ang pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi, kundi pag-aaral din ng pagtitiwala sa proseso ng Diyos. Mas nagiging makabuluhan ang pagdadasal kapag may kasamang pagtitiis at pag-asa. Sinasabi sa Bible sa Psalm 27 verse 14, "Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage, wait for the Lord." Ipinapakita ng talatang ito na ang paghihintay sa Diyos ay nangangailangan ng lakas ng loob at pagtitiwala sa Kanya. Kapag ang isang tao ay marunong maghintay, ay ipinapakita niya ang kanyang pananampalataya sa plano ng Diyos. Hindi kailangang madaliin ang sagot dahil ang Diyos ay kumikilos sa pinakaangkop na panahon. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Isang pusong mapagtiis ay natututong magpasakop sa kalooban ng Diyos kahit mahirap itong tanggapin. Hindi agad sumusuko kapag tila walang nangyayari sa panalangin. Ang bawat sandali ng paghihintay ay nagiging pagkakataon upang mas makilala ang Diyos. Unti-unting nawawala ang pagrereklamo habang lumalalim ang pagtitiwala sa Kanya. Mas nagiging payapa ang kalooban kapag tinatanggap ang Kanyang perpektong plano. Paglapit sa Diyos na may pasensya ay nagbubukas ng mas malinaw na pag-unawa sa kanyang layunin. Nawawala ang pag-aalala dahil alam na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang panalangin ay nagiging mas makapangyarihan kapag sinamahan ng pagtitiis at pananampalataya. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong marunong maghintay at hindi agad nagrereklamo. Sa ganitong paraan nagiging matatag, totoo at kalugod-lugod sa Diyos ang bawat pagdadasal. Ikawalo, pagdadasal na walang pagsisisi at hindi inaamin ang kasalanan. May mga panalangin na binibigkas ng paulit-ulit, ngunit hindi naman sinasamahan ng tunay na pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Pinipili ng ilan na lumapit sa Diyos habang patuloy na itinatago at kinikimkim ang maling gawain sa kanilang puso. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagiging mababaw dahil walang tunay na pagnanais na magbago. Hindi maaaring humingi ng biyaya habang hindi handang talikuran ang kasalanan. Hinahangad ng Diyos ang pusong marunong umamin at magsisi ng taos-puso sa kanyang harapan. Kapag ang puso ay sarado sa pagsisisi, ay nagiging hadlang ito sa pagdaloy ng kapatawaran at biyaya ng Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng tulong, kundi pagkakataon upang linisin ang sarili mula sa kasalanan. Ang pag-amin ng pagkakamali ay isang mahalagang hakbang upang maibalik ang tamang relasyon sa Panginoon. Hindi kahinaan ang paghingi ng tawad, kundi tanda ng pagpapakumbaba at katapatan sa Diyos. Mas nagiging malalim ang panalangin kapag ito ay sinamahan ng tunay na pagsisisi. Sinasabi sa Bible sa 1 John 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay handang magpatawad at maglinis sa sinumang tapat na umaamin ng kanilang kasalanan. Kapag ang isang tao ay lumalapit na may pagsisisi ay tinatanggap siya ng Diyos ng may awa at pagmamahal. Hindi niya hinahanap ang perpektong tao, kundi ang pusong handang magbago at magbalik loob.
Ang kapatawaran ng Diyos ay bukas para sa lahat ng tunay na nagsisisi. Isang pusong nagsisisi ay unti-unting nagbabago at lumalayo sa dating maling gawain. Ang panalangin ay nagiging daan upang mapalapit muli sa Diyos at maranasan ng kanyang kapatawaran. Hindi na kinakailangang manatili sa kasalanan dahil may Diyos na handang magpatawad at magbigay ng bagong simula. Ang bawat pag-amin ay nagiging hakbang patungo sa mas malinis at mas banal na pamumuhay. Mas nagiging payapa ang kalooban kapag alam na ang puso ay malinis sa harap ng Diyos. Paglapit sa Diyos na may tunay na pagsisisi ay nagbubukas ng pintuan ng kanyang awa at biyaya. Nawawala ang bigat ng kasalanan at napapalitan ito ng kapayapaan at pag-asa sa puso. Ang panalangin ay nagiging mas totoo at makabuluhan kapag may kasamang pag-amin at pagtalikod sa kasalanan. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong handang magbago at magpasakop sa kanyang kalooban. Sa ganitong paraan nagiging malinis, totoo at kalugod-lugod sa Diyos ang bawat pagdadasal. Ang panalangin ay isang banal na sandali kung saan ang tao ay lumalapit sa Diyos nang may dalang pag-asa, pananampalataya at buong puso. Bawat pagkakataon ng pagdadasal ay hindi lamang simpleng pagbigkas ng salita, kundi isang malalim na pakikipag-ugnayan sa may kapal na nakakaalam ng lahat. Sa bawat aral na iyong narinig ay nawa ay magsilbing liwanag upang maituwid ang paraan ng iyong pananalangin araw-araw. Ang puso na bukas sa pagbabago ay unti-unting hinuhubog ng Diyos upang maging mas malapit sa Kanya. Patuloy na hanapin ang Kanyang presensya sa katahimikan at katapatan ng iyong panalangin. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng simpleng suporta ay nakakatulong ka upang maiparating ang mga aral ng Diyos sa mas marami pang puso na nangangailangan ng gabay. Habang patuloy kang nakikinig at natututo, ay nawa ay maramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos na patuloy na gumagabay sa iyong buhay. Ang bawat pagbabahagi ng mensahe ay nagiging daan upang mas marami ang makaalam ng katotohanan tungkol sa Kanya. Isang maliit na hakbang ang maaring magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Sinasabi sa Bible sa Jeremiah 29 verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Ipinapahayag ng talatang ito na ang Diyos ay matatagpuan ng sinumang tunay na naghahanap sa Kanya ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Kapag ang panalangin ay nagmumula sa malinis at tapat na puso, ay mas nararanasan ang Kanyang presensya at kapangyarihan. Hindi niya ipinagkakait ang Kanyang sarili sa mga taong seryosong lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Ang paghahanap sa Diyos ay nagiging makabuluhan kapag may kasamang buong puso at tunay na pananampalataya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang baguhin ang paraan ng paglapit sa Diyos at gawing mas makabuluhan ang pananalangin. Hindi kailangang maging perpekto ang bawat salita, basta ang puso ay tapat at handang magpasakop sa Kanya. Sa bawat pagdadasal ay may pagkakataon na mas makilala ang Diyos at maranasan ang Kanyang kabutihan. Unti-unting nababago ang buhay kapag ang panalangin ay nagiging totoo at puno ng pananampalataya. Isang pusong malapit sa Diyos ay hindi kailanman mapapabayaan. Patuloy na lumapit sa Diyos ng may paggalang, pananampalataya at pagpapakumbaba sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang panalangin ay magiging sandigan mo sa gitna ng pagsubok at liwanag mo sa oras ng kadiliman. Kapag ang puso ay nakaayon sa Kanya, ay nagiging malinaw ang landas na dapat tahakin. Ang Diyos ay laging handang makinig sa bawat panalangin na nagmumula sa pusong tapat. Nawa ay patuloy mong dalhin ang mga aral na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay at paglakad kasama ang Diyos.